Hello mga karelasyon. Ito ang sitwasyon. Nakipagtalik ang partner mo sa iba habang kayo pa. Patatawarin mo ba? Straight talk lang tayo, okay? Ang panloloko ay hindi aksidente. Hindi yan na pagkakamali na tila ba natapilok lang. Yan ay isang choice. So ngayon, pag-uusapan natin ang psychology sa likod ng kataksilan at kung bakit minsan ang pagpapatawad ay hindi pagpapakita ng pagiging mabait, kundi pagpapakita ng kawalan ng self-respect. So, punto por punto ang pag-uusapan natin. Punto number 1. Ang S o talik ay hindi lang pisikal. It is a sequence of choices. Huwag mong papaniwalaan yung linyang nadala lang ako ng tukso. Bago mangyari ang S, may series ng mga pag-uusap na nangyari. Matagal na communication yan hanggang sa dumating sa punto na may pagtanggal na ng damit, paghubad na naganap at may desisyong ituloy kahit alam nilang masasaktan ka. Sa bawat segundong ginagawa nila yon, hindi ka nila naisip. O mas malala, naisip ka nila pero mas matimbang ang init na kanilang nararanasan kaysa sa halaga mo. Sa psychology, tinatawag itong compartmentalization. Nagagawa ng isang manloloko na ihiwalay ang emosyon niya sa iyo para ma-justify ang ginagawa niya sa iba. Kung nagawa niyang i-off ang pagmamahal niya sa iyo para lang sa panandaliang aliw, ibig sabihin, ang foundation ng attachment niyo ay marupok. Hindi yan isang pagkakamali. Yan ay isang character flaw. May problema sa personalidad, sa values ng taong gumagawa nito. Punto 2. Ang maling konsepto ng second chance. Ang daming nagsasabi, lahat naman nagkakamali. Pwes, ang pag-cheat ay hindi pagkalimot lang na parang bumili lang ng toyo sa tindahan. Kapag pinatawad mo agad ng walang matinding pagbabago, ang itinuturo mo sa partner mo ay ganito: okay lang akong masaktan kasi nandito ka pa rin sa akin. Binibigyan mo sila ng lisensya na uulitin ulit kasi alam nilang ang boundary mo ay marupok, walang kwenta, parang isinulat lang sa papel na madaling punitin. Sa psychology, ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Kapag pinatawad mo ang isang seryosong kasalanan nang walang kapalit na accountability, nasasanay ang utak ng partner mo na walang malalang consequences ang actions niya. Para silang sugarol. Alam nilang kahit matalo sila, mananalo pa rin sila sa huli. Kaya ang nagiging cycle niyan is uulit at uulit-ulit kasi walang consequences at accountability sa part ng taong cheater. Punto 3. Broken trust is like a shattered mirror. Kahit anong dikit ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang lamat. Kung patatawarin mo, handa ka bang maging isang detective habang buhay? Wala ka nang ginawa kundi sundan siya, gumawa ng mga actions
bagay na lagi kang nakatutok sa taong wala namang pakialam sa'yo? Handa ka bang mamatay sa selos tuwing late siyang umuwi? O kaya hindi niya sinasagot ang mga tawag mo? Kung ang pagpapatawad mo ay nagre-resulta sa pagkabaliw mo, sa hinala, hindi yan peace of mind. Yan ay isang self-torture. Tignan mo ang sitwasyon. Kung sino pa yung nasaktan, ikaw pa ang wasak na wasak, habang yung gumagawa ng problema ay chill na chill lang. Ang tawag dito sa psychology ay betrayal trauma. Ang utak mo ay papasok sa hypervigilance mode. Lagi kang maghahanap ng panganib dahil ang taong dapat ay safe space mo nagiging source ng pain at sakit. Ang trauma na ito ay pwedeng tumagal ng taon at makakasira sa mental health mo. Isipin mo, deserve mo ba ang ganyang buhay? Punto 4. Self-worth versus history. Huwag mong idahilan na sayang ang pinagsamahan ninyo. Ang tagal ng panahon ay hindi insurance sa katapatan. Mas sayang ang mga susunod na taon ng buhay mo kung itatapon mo lang sa taong hindi ka kayang irespeto. Ang totoong strong person ay hindi yung laging nagtitiis, kundi yung taong kayang tumalikod kapag alam niyang hindi na siya nire-respeto. Sa psychology, ito yung tinatawag na sunk cost fallacy. Dahil marami ka nang nai-invest na oras, panahon, emosyon, pagmamahal, may mga anak, natatakot kang bitawan ang relasyon kahit sobrang toxic na. Iniisip mo ang nakaraan pero nakakalimutan mo ang future mo ang nakataya dito. Tandaan mo, napakaiksi ng buhay. Sayang ang panahon. Kapag ganyan ang sitwasyon mo ng paulit-ulit, bumitaw ka na. Sayang ang buhay mo. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Patatawarin mo pa ba? Ang pagpapatawad ay para sa inner peace. Tama. Pero ang pagpapatawad ay hindi laging ibig sabihin ay dapat kang manatili. Pwedeng patawarin mo siya, pero umalis ka na dyan. Lumayo ka na. Tandaan mo, hindi mo pwedeng baguhin ang taong hindi nakikita ang mali sa ginagawa nila. Kung mas mahal mo ang partner mo kaysa sa sarili mong dignidad, talagang talong-talo ka. Gumising ka na, hindi ka opsyon. Isa kang priority.